patient back to the bed, assist the patient washing the bed position, raise the bed protector and the patient buttock, expose only the patient buttock, put on gloves, raise the upper buttock so you can see the anal area. Okay. The same procedure na umpisa natin kanina. Nagkataon lang dito ang gamit natin ay oil retention skin or the commercialized enema. Ganun pa rin, ganyan pa rin ang position, walang pagbabago. Then, remove the tip of the patient's raise the upper buttock, then gently insert the pre-lubricated enema tip 2 inches through the anus into the rectum. May nabibili nito na pag labas nung madulas-dulas na to. Since ito, walang lubricant, ganun pa rin, kuha ka ng jelly, keyway jelly, or anything lubricant na pwede mo gamitin, dito mo rin siya ilalagay, or pwedeng direkta dito, sinasabi na ako ganito. So, ganyan. Okay, lubricate, then afterwards, Insert. squeeze the plastic bottle slowly from the bottom until the solution goes into the patient. Then, expose natin yung batak. Then, lift mo yung batak until the anal opening was seen or exposed. Then, pasok mo siya buo. Yan. Pasok mo siya buo. Yun. Then, squeeze mo siya. Squeeze mo lahat yan. Hanggang sa maubos. Then after maubos, hina ulit, kuha ka ng tissue. As if, para ka lang nag-cleansing enema, nagkataon lang ang gamit mo ay ito. Okay, next. The patient will Remove the teeth from the patient. Remove the teeth from the patient and return the plastic bottle into the back. When the patient feels the urge to defecate, usually 5 to 15 minutes, position the patient on the bedside or assist the patient to the bathroom. So, pagkatapos nun, kasi ito, walang cramping katulad nung sa cleansing enema. Pagkatapos nun, sana mo magagawa mo ng ganito kadalito. Napakabigat ng pasyente, bedridden. Kasi, await naman to eh. Mrs., angat mo yung balakang mo. Yan. Yan. Tapos, susunod yan yung bonggang-bonggang kamay na. Yan. Actually, ganyan. Oo, hindi. Ganun talaga. May kasamang ganun. Oo, hindi totoo. Yung ginawa niya, yung ganun talaga siya. So, put on the toilet paper and signal cord mo. Nakakalakas pa pasyente mo. Pag nasa toilet. Then, number 13, when the patient has finished, remove the bedpan or help the patient to wear the bed. Assist the patient with the parental care as needed and observe the results of the enema. So, pag ganito, siyempre pag bedridden, after niya magpupo, matik yan, pagtanggal mo, bago mo tanggalin, titingnan mo muna yung results ng pupo niya, di ba? Yung consistency, color, and odor. Pagkatapos niya, naturalmente, huhugasan mo ng puwet. So, perineal puwet, automatic na yon, diretso na. Pag binuhusan mo, diretso na hanggang niya, pag hinugasan mo. Then, hindi, nauna ka lang mo, ganun muna. Kasi nakita mo na yung consistency, di ba? Alam mo naman, tatanggalin mo siya, ibababa mo siya nang hindi mo pa siya napupunasan, di ba? Kung mayroon kong washcloth or paper, yung basa na towel, wet wipes. Ganun mo siya, then, tapon, saka mo ngayon itapon to, and then bumalik ka, proceed. Kasi kung cleansing enema ito, ilang buwesos natin itong gagawin. Until the time na maging clear
wala nang dumi siyang inilalabas. Ang ilalabas niya na lang ay kung ano yung ini-enter mo sa puwetan niya. Ulit, pag cleansing enema, paulit-ulit ang procedure hanggat hindi nagiging clear ang lumalabas sa puwetan niya. Sa oil retention enema, ang order lang kasi doon is maubos mo yung isang bottle ng solution. Pag nagpupo siya doon, kung halimbawa 2 or 3 times siya magpupo, and that's it. Pero sa cleansing enema talaga, kailangan clean talaga. As the word implies, cleansing enema, clean talaga. Then after, then you proceed with your perineal care. Oh, God. Ayan na yan ang ayaw kong wala-wala sa ibali mag-shampoo na ako. Bao, lalo na pag ang pasyente mo, give yung upper GI bleeding, yung mga ulcer, na mga, ulcer siya na, mga chronic na nagdudugo na ang bituka mo. Yes. Nag-blood transfusion ka, tumatay yung pasyente mo, pinatain niya ng blood na trinatransfusion sa kanya. Paglabas ang bago, ang siya. Okay lang kung lalaki, mas maganda lalaki pasyente mo eh. Kasi pag gano'n, mas madaling linisin, pag babae, messy. Pati ko, mas mabaho ka pa sa pasyente mo pagkatapos mo gawin niya. Promise, hindi ako nagbibiro. Matagal yung gano'n, matagal yung maabot ng ilang oras. Pag nag-cleansing enema. Hindi lang depende. Pag cleansing enema, depende kasi. Baka mamaya naman. Kasi pagka ganyan, pag i-cleansing enema, kung alam naman ay ipo-operahan ka, usually, 1 day prior to admission to hospital, sasabihin ka ng doktor mo, soft diet ka na. Bugaw, puro sabaw, soft diet or liquid diet sabaw na lang, gatas, puro ganun. Parang lalabas na lang sa'yo konti, sandali ka lang iiniman. Pero pag halimbawa, puno-puno ka ng pagkain sa tiyan, tapos ngayon ka uoperahan, ngayon ka iiniman, bongga-bongga, siguro ba 1 oras bago ka mag-clear. Kasi pagka-enter mo naman gano'n, syempre pagkapupo, hindi naman kagad mag-i-enter na uli. Maawa ka sa pasyente mo, masakit yan. Pagkapupo, mag-rest ka naman po, siguro mga 5 to 10 minutes, and then enter ka uli na panibago. Kasi yung sunod-sunod na kapit, masakit sa tiyan yun, ha? Sa pwede. Actually, dapat nakaganon na siya sa bedpan. Oo, nakaganon na. Ngayon, kung sa, pagkalagay mo, okay na siya sa bedside mo. Para wala ka effort. Pero ito ang pinaka-main. Kahit may bed protector ka mo lang, bali wala yung bed protector. Ibabasayan, bali, wish ko lang ma-experience mo yan. Sige, practice. Ganun yung mga hingin.